Pinangangambahang patuloy pang tataas ang bilang ng mga nasawi sa wildfires sa Hawaii. Ilang Pinoy posibleng kasama rin sa mga naitalang nawawala. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Umabot na sa higit 70 katao ang naitalang patay kasunod ng malawakang wildfire sa Hawaii. Sa ngayon, higit 1,000 individual pa ang nawawala, kung saan pinangangambahang kasama ang ilang Pinoy. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, mayroong 200,000 Filipino-American sa Hawaii, 25,000 mula rito ang nasa Maui Island. Pero ayon sa ahensya, wala pang kumpirmasyon kung may napabilang na Pilipino sa casualty. Nanawagan naman ang Philippine Consulate General sa Honolulu sa mga apektadong kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Base sa pinakahuling ulat, 2,207 na infrastruktura ang natupok ng apoy. 96% mula rito ang residential area. Habang pumalo naman sa tinatayang $5.52 billion ang halaga ng pinsala nito sa lugar. Because the world has changed. A storm now can be a hurricane fire or a fire hurricane. That's what we experienced. That's why we're looking into these policies to find out how we can best protect our people. Kasunod nito, naglabas na rin ng emergency proclamation si Hawaii Governor Josh Green na nag-aalis ng limitasyon sa paggastos sa pagtugon sa mga naapektuhan ng kalamidad. Samantala sa Asia, nangako ang China na gagawa ng hakbang kasunod ng weekend trip ni Taiwan Vice President William Lai sa US. Ayon sa Beijing, nakatutok ito sa sitwasyon at pagbabantay sa kanilang soberanya at territorial integrity. Isinagawa ni Lai ang transit stop sa Estados Unidos patungo sa Paraguay para dumalo sa inaugurasyon ni President-elect Santiago Peña. Mababatid na itinuturing ng China na parte nito ang Taiwan na mariin naman tinututulan ng lugar. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.